prioritization is very important because you have limited resources. Di po ba? At pinaka-importante, ngayon sa panahon na ito, ang buong Pilipinas medyo nayanig tayo sa problema sa droga. Hindi natin in-anticipate yun. Di ba? Parang at syempre proud na proud po kayo ng ating presidenta ay taga dito sa inyo. I'm sure, no? Kasi during the past administrations, hindi number one priority ng government ang drugs. Ngayon lang natin siya talagang parang nabigla tayong nayanig, no? Isipin mo ilan na ang nag-surrender? 750,000 in the Philippines. At counting pa na increasing every day. So, yung mga resources natin, hindi mag-match, no? Nakita natin may gap. Kasi yung number of rehabilitation centers natin, hindi niya kinaya. Kasi hindi nga natin na-anticipate na ganun kalaki. Ganun ang magnitude ng problem. So, mamaya po tingnan natin what are the things that we need to consider in identifying the issues that matter. Ng data collation and organization. So, pag nakita nyo na po no different sources of information, you collate and then you come up with a community profile, updated. Kung nakita ninyo may mga gaps, so i-update ninyo yung community profile. You do a problem analysis together with the community members. And how do you do a problem analysis? Mamaya po maipapakita ko sa inyo isang model in doing a problem analysis. And then presentation and validation of community profile. Paano po ito ginagawa? So in-adjust ninyo, no? Nakita ninyo, ay, may mga gaps ang kanilang community profile. I-update ko nga, no? Tapos ibabalik niyo sa kanila. Sila ang mag-validate. Okay, so pwedeng community assembly ito ulit. Papakita ninyo. Ito po yung nakita ko pong gap sa community profile ninyo. Tingnan nyo nga po kung tama yung pagka-interpret ko. Yung mga nag-gather ko po bang data updated? O baka naman luma na. So, kayo ang mag-adjust dahil kayo ang mas nakakailang. Nasusundan nyo po yung steps? Okay. So, ngayon, itong model na to medyo lalo na yung nasa likod, alam ko hindi nyo na ito masyadong nababasa. Pero, ito po ay isang halimbawa kung paano gumawa ng isang objective, outcome, and output. No? Ano bang pagkakaiba ng mga terms na yan? Ito po ay galing sa United Nations Office on Drugs and Crime. Isa po ito sa mga models na ginawa ng UNODC. At ang binigay nila ditong example, hindi ito drug-related. No? Para lang mas maintindihan natin, very simple, ang sinabi niyang problema, gutom at uhaw daw yung mga guests. Lahat tayo nakaka-relate, di ba? Naranasan natin yan, no? Na isang gutom ka, na uhaw ka, o problema yun. Di ka makapag-concentrate sa lecture dahil kumakalam ang sikmura. So, na-identify na yan ang problema. Anong solusyon? Di pakainin, di ba? Pakainin. Ganun lang po kasimple. Na nakita niyo po, very simple lang po ang ginawa natin, example po ng UNODC. So, general objective, that's the solution of the problem, is to provide adequate food and drinks to guests. Minatch nila. So, kung gutom, di pakainin mo, that's your objective. Provide food. Anong outcome? Okay, what are the specific outcomes? Anong naging resulta, no, nung pinakain mo sila? So, outcome number 1, 5 guests, no, have been fed at lunchtime with at least 1 full plate of rice, fish, and vegetables on November 21, 2016 at a cost not exceeding 200 pesos per plate. Nakita niyo po, merong budget. Tapunin niyo, no? May time ngayong araw na ito. So, parang iniisip ko, DDB, halimbawa, kaming mga resource person, pinakain ninyo kami, that's outcome number 1, kasi gutom kami. Uhaw kami. So, outcome number 2, 5 guests have been served drinks at lunchtime with at least 1 cup of coffee and 1 can of juice on November 21, 2016 for a total cost of 30 pesos. Kape, tsaka juice. Nakuha niyo po, yun ang outcome. And then, ang output, ano yung mga tangible na naging result nito, no? Mula sa ilalim. Paano na-prepare yon? Siyempre, nagsaing.
Diba? Namili ng isda. Niluto yung isda, sinerve. Ganun din ang ginawa ninyo sa gulay. Prepare ang gulay, no? Niluto at inihanda. Ang kape, binili. Tapos sinerve ang juice, ganun din. So, para nakikita ninyo mula dito sa baba, your outputs, no? Nagkaroon siya ng outcomes, pataas, na meet ninyong objectives, na busog ang inyong guests. Based on experience po ito, no? Kasi ako po, busog na busog po ako. Oo, sa totoo lang po. Sobrang relate po ako dito sa example na ito. So, nakuha niyo po, sa isang simpleng sitwasyon, pinakita dyan, problema. So, that's your problem analysis. Ano ang solusyon? Okay? Ano ang outcome? At ano ang output? So, ang output yung tangible. O sige, para po mas maintindihan pa natin. Bigay po tayo ulit ng isa pang example. This time related na sa drugs. Okay, so, problema ay may mga gumagamit ng droga. Okay, so that's the problem. Anong objective natin? Kailangan pong objective natin ay specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Alam niyo po ang SMART model. Okay. Sa lesson planning, yung mga teachers sobrang relate sa SMART. So, totoo po yun, no? Pag nag-set ka ng objective, dapat specific yan, na may measure. Diba? So, kung drug use or drug abuse ang problema, may figure kayo, halimbawa dito sa Davao, ilan ang gumagamit? That's the problem. Ang gusto nating mangyari is to reduce that. Diba? Kasi hindi naman long-term yung drug-free. Matagal yun. Hindi natin alam, aabutin ba tayo ng taon, dekada, hindi natin alam kung ma-attain siya. Pero at least you can reduce that. How many percent ang ito-target natin? Is that reduction of 10%, 20%? Ano pong realistic sa tingin ninyo? Ilang 20%, sabi ni Sir. So, 20% reduction, okay, of substance use in Davao City. That's the objective. Measurable, di ba? Basta may baseline ka, para ma-measure natin kung talagang bumaba yan ng 20%. Ano po yung outcome? Ano mga pwede natin gawin para ma-attain natin yung objectives? Madaming strategies na pwede tayong gawin, di po ba? Pwede yan sa law enforcement side, supply reduction, tsaka demand reduction. Di po ba? Yun ang mga strategies natin. So, sa demand reduction, for instance, ito ginagawa natin capacity building. Okay? Para ma-educate natin, no? Ma-educate natin yung mga kabataan, yung mga nag-start ng gumamit, para kahit paano mapatigil na sila. At eventually, marireduce natin, di ba? Pag hindi na sila nagpatuloy gumamit. So, makikita ninyo dyan, no, yung outcome ay, halimbawa, ilan ang na-train. Kung doon tayo sa drug demand reduction and we do capacity building, part of the outcome is how many, for instance, dito po sa inyo ngayon, ilan po kayo lahat? 100. For instance, 100 kayo. 100 trained, no, on ito, no? Oplan Sagip. Implementation of the Oplan Sagip. So, that's the outcome. And then yung output natin, ano yung mga activities? No, yung training itself. Halimbawa, gumawa kayo ng action plan as a result of the training. That's an output. It's tangible. It's the tangible product. Nakuha po ninyo ang relasyon ng mga bagay-bagay? Ayan. Basta po pag may tanong, hawag po kayong mag-atubiling magtaas ng kamay. So, what are the data gathering tools that we can use? Household survey. For instance, sa national level po, ang Dangerous Drugs Board, nag-commission po sila ng household survey last year. And based on the 2015 household survey, national po ito ha, ilan pong milyon ang drug users
sa Pilipinas based on the 25th